Sige, Yula. Hayaan mong umiyak ang grupo ng matatanda, maglaro tayo sa ibang lugar. Inakay ni Lance si Yula, iniwan ang grupo ng matatandang lalaki upang sumigaw para sa mga ninuno ninyo sa pangunahing bulwagan. Dinala ni Lance si Yula sa isang tahimik na pavilion. Bahagyang nayanig ang puso ni Yula nang idiin ni Lance si Yula sa isang haligi at hinalikan siya ng walang kabuluhan hanggang sa pinakawalan siya nito makalipas ang 15 o 16 na minuto. Nakuha niya ito, maingat niyang inalagaan ito dahil sa takot na mawala ito, at maging ang kanyang ancestral foundation ay maaaring gamitin bilang dote. Handang isakripisyo ang lahat para sa kanya, tumingin si Lance sa mga mata ni Yula at magiliw na sinabi, "Salamat, Yula. Kuya Wind, handa akong isuko ang lahat para sa iyo." Kalokohan. Hihihi. Ngumiti si Yula at ibinaon ang kanyang ulo sa katawan ni Lance ng may malalim na pagmamahal, at sa ilang matatamis na salita, nakalimutan na naman niya ang lahat. Pagkatapos noon, nanatili sina Lance at Mo sa 100 Flowers Valley, si Malong na ang nag-asikaso sa muling pag-aayos ng mga disipulo ng 100 Flowers Valley, at bumalik si Xiaohei sa Endless Date upang iulat na ang Endless Date ay handa na para sa relokasyon. Si Lance, sa kabilang banda, ay itinapon ng lahat kay Malong upang hawakan, siya at si Yula, na nag-e-enjoy sa oras na mag-isa, bago ang Endless Date ay ganap na nanirahan sa 100 Blossom Valley. Kailangan munang patatagin ni Lance si Yula, kung sakaling siya ay biglang tumalikod, kaya si Lance ay kasama niya sa bawat sandali, habang si Yula ay nasiyahan sa lamang ni Lance, pinakintab na ang lahat kung anong ancestral foundation, ang maaaring maging masaya kasama ang magkasintahan sa isang gabi. Makalipas ang 3 araw, sa likod ng 100 Flowers Valley, isang tahimik na dagat ng mga bulaklak, sa gitna ng malaking dagat ng mga makukulay na bulaklak, may kumpol ng mga bulaklak na nanginginig, sa ilalim ng mga bulaklak na parang may ginagawa, makalipas ang ilang minuto. Lance at Yula sa kumpol ng mga bulaklak na iyon para tumangala. Huminga ng malalim si Lance at tumawa, pagkatapos ay humiga muli sa mga bulaklak, ang mukha ni Yula ay namumula sa walang katapusang kahihiyan. Sa mga araw na ito, halos mapunan ni Yula ang lahat ng nawawalang pagnanasa sa mga nakaraang taon, mas hindi mo maiiwan si Lance. Sa loob ng mahabang panahon, humiga si Yula sa katawan ni Lance at tinanong si Nanan, "Pagkatapos nating maging ganito, mangganganak ba ako ng isang bata?" "Oo naman." "So, kailan pa?" "Ewan ko dyan, tingnan natin kung tama ba o hindi." Isang hit. "Naku, mahirap ipaliwanag, pero isang araw, mabubuntis ka." "Sige, Yula, bumalik tayo sa 100 Flowers Valley at tingnan kung ano ang nangyayari kay Muyong." "Mabuti." Bumalik sina Lance at Yula sa 100 Blossoms Valley. "Tito Yuyaw, kumusta ang pag-aayos sa reformasyon ng pagkakakilanlan ng 100 Blossom Valley?" "Huwag kang mag-alala, haharapin ito sa lalong madaling panahon, malakas ang pagsalungat noong una, ngunit pagkatapos ng aking panghihikayat, halos wala ng pagsalungat ngayon, kahit na ang 12-dosenang o higit pang 100 Blossom Valley Assistant Elders ay halos handang ipagpatuloy ang pag-antala sa Endless Gate. Napakabuti, mahirap na trabaho, Uncle Easy. Haha, samahan mo na lang ang babae mo, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito." "Of course, I've been accompanying her well this past few days." "Ikaw bata, ang galing talaga ni Cleopatra, hindi ko nga alam kung naging monghe ka ba sa huling buhay mo." "Ikaw ang monghe." Medyo nag-flirt sina Lance at Muyong, pagkatapos ay bumalik sa boudoir ni Yula para hanapin siya. At sa oras na ito, sa Endless Gate, ginawa rin ito. Dahil naghanda para sa paglipat, ang 10,000 mga disipulo ng Endless Gate ay lumikas sa isla sa maayos na paraan bago lumapag at tumungo sa 100 Flowers Valley. Makalipas ang humigit kumulang 1 buwan, matagumpay na lumipat ang hukbo ng Endless Gate sa 100 Blossoms Gate, 10,000 lalaki at kabayo, tulad ng isang hukbo. Ang 100 Blossom Valley ay nakagawa na ng magandang trabaho sa pagtanggap at pagtira, at ang 100 Blossom Valley ay nakapagtayo pa ng maraming bagong bahay sa isa pang bundok bilang paghahanda sa pagdating ng Endless Gate. Sa ganitong paraan, tumagal ng higit sa 1 buwan bago at pagkatapos, ganap na natapos ang gawaing paglilipat ng Endless Gate. Simula noon, nagsimulang formal na tumira ang Endless Gate sa 100 Flowers Valley.
Nagpadala rin si Lance ng malawak na hanay ng mga sticker ng Jangho na nag-aanyaya sa buong Jangho sect kabilang ang Devil sect na dumalo sa seremonya ng pagbubukas ng Endless Gate sa susunod na buwan. Dahil sa katanyagan ni Lance, maraming tao ang dumating upang ipagdiwang ang seremonya ng pagbubukas, maging si Bonnie Oldman at Rufus. Pagkatapos ng seremonya ng pagbubukas, ang Endless Gate ay itinuturing na ganap na kinikilala ng buong Jangho. Ang Endless Gate ay isang tumataas na eksena sa sandaling ito, at araw-araw ay may mga tao na pumupunta para sambahin ang Endless Gate, at ang Endless Gate ay nagpasya na tanggapin sila o hindi batay sa kanilang talento at pinagmulan. Ang Endless Gate ay ganap na nasa maayos na landas, at hindi na kailangan ni Lance para personal na harapin ang anumang problema. Bukod sa pagsama sa kanyang mga babae, ginugol ni Lance ang natitirang oras niya araw-araw sa paglinang ng martial arts sa likod ng bundok, umaasang makatuntong sa great perfection of the ancestor realm sa lalong madaling panahon. Sa isang kisap mata, 3 taon pa ang lumipas, at si Lance ay 55 taong gulang na. Sa araw na ito, nalaman ni Lance ang isang balita sa umaga. Wind. Sina ano ba? Sabi ni Lance habang nagsasanay ng kanyang martial arts. Wind, huminto ka sa pagsasanay, huminto ka. Huminto si Lance sa pagsasanay ng kanyang martial arts. Wind, good news? Fiona siya, buntis siya. Ano? Laking gulat ni Lance kaya nahulog sa lupa ang espada sa kanyang kamay. Talagang mahirap para kay Lance na magkaroon ng anak ngayon, sinimulan na niya itong ihanda 5 o 6 na taon na ang nakalilipas, napakaraming babae, at pagkaraan ng ilang taon ay wala pa sa kanila ang buntis, naiintindihan ni Lance, mas malakas sila. Mas maliit ang posibilidad na magkaroon sila ng mga supling, maaaring ito ang batas ng buhay. Ngunit ngayon, biglang nalaman na buntis si little sister. Senior sister, nagbibiro ka. Gulat na sabi ni Lance. Wind, how could she Yunyang play such a joke with you, ngayon ko lang nalaman na buntis si Fiona ng mga 1 buwan. Ha ha ha. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Lance at agad na tumakbo pa uwi. Asawa. Sumugod si Lance sa silid ni Fiona. Asawa. Nympho. Niyakap ng mahigpit ni Lance ang kanyang nakababatang kapatid na babae at binuhat ito at pinaikot-ikot ng ilang beses. Sina Elsa at Bella ay nasa silid din. Sinabi ni Elsa, Lance, mag-ingat. Ibinaba ni Lance ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa gulat at masayang hinalikan siya sa noo, hindi maipahayag ang kanyang pananabik. Tanging, si Elsa, Bella, Sally at ang iba pa ay labis na naiinggit kung gaano rin nila inasam ang isang araw. Upang manganak ng isang lalaki at isang babae para kay Lance, ngunit walang reaksyon pagkatapos ng napakaraming taon, sa halip si Fiona, ang nagal-ihi ng napakaaga, hindi alam kung ito ay lalaki o babae. Asawa, alam mo na. Nahihiya at masayang sabi ni Fiona, ibinaba ang kanyang ulo. Pumunta lang si tita para ipaalam sa akin, Fiona, ang galing mo talaga, ha 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 ha, ako si Wind Lightning, magiging ama na ako, ha ha ha. Sigaw ni Lance. 1262. Pagkatapos ng pananibik ni Lance, bigla niyang nakita sina Elsa, Bella, Sally, Leslie at iba pa na may bakas ng kawalan sa kanilang mga mukha. Binitawan ni Lance si Fiona, marahil ay masyado siyang nasasabik ngayon, kaya malamang na nakaramdam sila ng pagkawala sa loob. Sa kabaligtaran, bilang babae rin ni Lance, si Fiona ang nagwagi, hindi lamang kay Lance na hayagang nagdaos ng kasal, ngayon ay buntis na rin. Ngunit ilang dekada na silang kasama ni Lance at hindi man lang nagkakaroon ng kasal, kaya natural lang na sila ay nawala. Siyempre, sila rin ay tunay na masaya para kay Lance sa loob. Tumingin si Lance sa silid na sina Elsa, Brenda, Leslie, Bella, Sally, at Eula, at sinabi, ang anak na ipinanganak ni Fiona ay anak mo rin, at kapag lumaki siya sa kinabukasan, natural na tatawagan kanyang nanay, pangalawang ina, pangatlong ina, pang-apat na ina, panglimang ina, pang-anim na ina, ang tawag dito. Leslie, Lance, anong ibig mong sabihin pagsalusan mo kami parang, hindi kami, masyado kang nag-iisip. Nako,
Natatakot ako na masama ang pakiramdam ninyo. Sa lahat ng mga taon na ito, masyado akong abala, masyado akong nakatutok sa martial arts, ngayon ay nasa landas na rin ang Endless Gate, si Fiona ay buntis din, at ako, may utang pa rin. Kasal kayo. Namumula ang mga mata ni Sally at ng iba pa, hindi dahil may utang sila sa kasal, ngunit inisip nila ang kanilang mga kamag-anak sa kabilang mundo. 5 taon na ang nakalipas mula nang sila ay kumurap sa mundong ito, at ang pag-uwi ay walang pag-asa. Idinagdag ni Lance, sa lahat ng mga taon na ito, ang dahilan kung bakit hindi ako nagdaraos ng kasal sa inyo ay dahil may isang tao pa rin sa aking puso, siya ay si Talia. Noong una ay gusto kong magdaos ng kasal pagkatapos ko siyang mahanap. Ngunit ngayon parang hindi lang isang araw o dalawa, at baka imposibleng mahanap siya sa buong buhay ko. Hindi ko na kayang iwan kayong nakabitin ng ganito, kaya paano na lang, bago manganak si Fiona. Sa isang bata, isa-isa akong magdaraos ng kasal sa inyong lahat. Sinabi ni Elsa, bakit hindi natin gawin ito ng magkasama, isa-isa? Isa-isa kong gagawin ang mga ito para mabigyan ka ng hustisya, kaya gagawin ko ang mga ito ayon sa pagkakasunod-sunod ng ginawa nila sa akin. Sa susunod na buwan, magdaraos ako ng kasal kasama si Bella. Pagkatapos ay sa susunod na buwan, ako ay magdaraos ng isang kasal sa Sally. Pagkatapos ay gaganapin ang isang kasal sa Elsa, ako ay gaganapin ang isang kasal sa Leslie. Isang kasal kasama si Brenda, at sa huli, ako ay magdaraos ng kasal kasama si Eula. Ano ang pakiramdam ninyo sa pagdaraos ng isang malaking kasal sa isang buwan? Sinabi ni Bella, wala akong problema dyan, ngunit gusto kong kami ni Elsa ay magpalit ng order. Bakit? Si Elsa ay mas matanda sa amin ng ilang taon at hindi dapat nasa likod ng linya, o hindi bababa sa pangalawang bahay. Good. Agad na sumang-ayon si Lance. Ang unang silid ng Little Sister, ang pangalawang silid ni Elsa, ang ikatlong silid ni Sally, ang ikaapat na silid ni Bella, ang ikalimang silid ni Leslie, ang ika-6 na silid ni Brenda, at ang ika-7 silid ni Eula. Si Lance ay magkakaroon ng 7 asawa. Sa sandaling iyon, biglang sinabi ni Elsa, Lance, paano si Sarah? Hindi mo siya binanggit sa buong mundo, sinundan niya tayo sa loob ng ilang dekada, iniwan din niya ang kanyang mga miyembro ng pamilya at sinundan ka sa mundong ito, hindi siya karapat-dapat sa ganoong pagtrato. Dapat mong malaman na si Sarah ay laging may gusto sa iyo. Sinabi ni Sally, oo, si Eula ay tahimik na naghintay sa iyo ng napakaraming taon, pagkatapos ay nagpakasal ka kay Eula, ngunit si Sarah ay tahimik din na nagkagusto sa iyo sa loob ng maraming taon, bakit si Sarah ay hindi tinatrato ng ganito? Sa bagay, mayroon kang 7 bahay, at ikaw hindi ako natatakot sa isa pang bahay, kung hindi, pakiramdam ko hindi ako patas para kay Sarah. Bella, oo, Lance, pakasalan mo rin si Sarah? Kung hindi mo gagawin, wala siyang balak na magpakasal muli sa buhay na ito, kahit na mas bata si Sarah sa amin ng ilang taon, ngunit ngayon ay higit sa 50 taong gulang na siya. Inaantala mo muli ang kanyang kabataan, siya. Matanda na talaga ito, at hindi mo siya pakakasalan kung gusto mo. Ako, sayang. Bumantong hininga si Lance at sinabi, marahil ay tama ka, kahit na tinatrato ko si Sarah na parang sarili kong kapatid, ngunit hindi niya ako tinuring na parang sarili kong kapatid, sandali lang, kung maantala ako. 20-30 taon pa siya, kahit magaling akong mag-alaga, tiyak na mamamatay siya sa kabataan. Pagkatapos ay pakasalan mo siya, siya rin ang bunso sa iyo, at siya ang magiging ika-8 asawa ko. Ma'am. Masayang tumango si Elsa at ilang iba pa mula sa kabilang mundo. Sabi ni Bella, sasabihin ko kay Sarah ang magandang balita. Pagkatapos sabihin niyon ay tumakbo siya palabas ng kwarto. Tumawa ng walang imek si Lance. At kaya, bawat buwan pagkatapos noon, ikinasal si Lance sa isang silid gaya ng ipinangako, simula kay Elsa, pagkatapos ay kay Sally, pagkatapos ay kay Bella, Leslie, Brenda, at Eula. Lumipas ang 8 buwan sa isang kisap mata, at ang huling bahay, si Sarah, ay ikinasal din sa isang araw sa unang kalahati ng buwan. Gabi na, ipinadala si Lance sa silid ng kasal.
Minsan sa isang buwan upang magpadala ng isang bridal chamber, Lance ay lasing din, ngunit ang bawat bridal chamber sa harap nito ay na kung ano, walang kasariwaan. Ngunit ang huling bridal chamber ngayon ay iba dahil ang nobya ngayon ay si Sarah. Lance at Sarah, hindi kailanman nagkaroon ng anumang, Sarah kahit na higit sa 50, ngunit pa rin kasing dalisay ng isang puting papel. Pumasok si Lance sa silid ng kasal, si Sarah ay nakaupo sa kama, nakasuot ng pulang scarf sa kanyang ulo, na pinagtibay ang estilo ng kasal ng mundong ito. Itinaas ni Lance ang pulang takip ni Sarah, ang ganda ni Sarah ngayon, na para bang kilala siya ni Lance sa loob ng maraming dekada, ang pinakamagandang araw para sa mga nobya. Sarah. Kuya Lance. At tawagin mo akong Kuya Lance. Ako. Nahihiya si Sarah na hindi siya naglakas loob na magsalita. Hinawakan ni Lance, Sarah, ikinalulungkot kung pinaghintay kita. Hindi. All these years, you've guarded me. Decades of your youth spent to me, I can't repay it in this lifetime. Huwag kang magsalita ng kalokohan Kuya Lance, paano ba naman? Sarah, ilang dekada na tayong magkasama simula noong magkakilala tayo bilang teenager, simula ngayon, opisyal na kitang asawa, magkapit kamay tayo at habang buhay tayong magkasama, okay? Aha! Umiiyak na sabi ni Sarah at tumango. Huwag kang umiyak, hindi maganda kung gagawin mo, at paano pa ako hahalikan kung tumulo ang luha sa iyong mga labi? Paf! Walang imak na tumawa si Sarah at pinunasan ang kanyang mga luha. Sinabi ni Lance, halika, Sarah, tawagan mo ang iyong asawa. Ako. Tawagin mo. Lau, hubby. Hehe, ang magaling kong asawa. Namula si Sarah, mabilis ang tibok ng puso niya. Pinigilan ni Lance si Sarah sa baywang, niyakap siya sa kanyang mga kamay at sinabing, oras na para sa kasal. Namula si Sarah at ibinaon sa mga bisig ni Lance, hindi naglakas loob na tumangala. Ibinaba ni Lance si Sarah at ngumiti, ngayong gabi, babayaran ko ang kabataang sinayang mo nitong mga taon, hehehehe. Kuya Lance. Siya, huwag kang magsalita. 1263. Bumantong hininga si Lance at hinaipan ang kandila sa bedside table, dumilim ang silid, at si Sarah ay maghahatid ng bagong buhay ngayong gabi. Palaki ng palaki ang tiyan ni Fiona, at sa ngayon, 9 na buwan na siyang buntis. Sa loob ng 3 buwan, ipanganganak si Fiona, at babaguhin ni Lance ang kanyang pagkakakilanlan at magiging ama. Napakagandang pakiramdam na makaramdam ng pag-asa at bahagyang pagkataranta sa puso ni Lance, dahil hindi pa ito naranasan ni Lance at hindi alam kung paano maging isang ama. At kaya, ang 3 buwan ay mabilis na lumalapit. Sa araw na ito, naramdaman ni Fiona ang sakit ng tiyan, sa wakas ay mangganganak na siya. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay nanganak na si Fiona. Guro, ipinanganak na, nanganak na ang doktor. Masayang lumabas ang hilot at sinabing, naghihintay sa labas ng pinto si Lance at ang kanyang mga kapatid. May sasabihin din dito, sa taong ito, hindi lang nagpakasal si Lance, kundi lahat ng mga kaibigan ni Lance, pati na rin ang mga kapatid ni Lance, ay nagpakasal na rin. Ang nag-iisang walang asawa ngayon ay ang asawa ng guro ni Lance. Gayunpaman, malinaw na ang asawa ng guro ni Lance ay hindi na muling magpapakasal, kaya hindi siya maikukumpara sa mga walang asawa. Nagtapat si Malong sa asawa ng guro ni Lance, ngunit sa kasamaang palad, nabigo ang pag-amin at tinanggihan ni Sina si Malong, at si Malong ay nalungkot tungkol dito sa loob ng ilang araw. Lalaki ba o babae? Si Ben ay abala sa pagtatanong. Sabi ng midwife, ito ay isang ginang. Babae, okay. Nanghihinayang sabi ni Ben. Huminto si Lance, ano bang problema ng isang babae, hindi tao ang babae, kung may lakas ka ng loob, huwag kang mag-asawa, ha, anak man o babae, gusto ko. Lance nakangiting sabi. Hindi nagtagal, binuhat ng midwife ang sanggol palabas. Hinawakan ni Lance ang sanggol sa kanyang mga bisig at tumingin sa kanya nang hindi kumukurap, ang sanggol ay isinilang na napakaliit, ang ulo nito ay kasing liit lamang ng palad ni Lance, bahagyang ngumiti si Lance at tumawag, anak.
Ay isang kahangahangang pakiramdam, hindi maipahayag ni Lance ang kanyang nararamdaman sa sandaling ito. Ito ay isang proseso mula sa wala tungo sa isang bagay. Ang pag-iisip ni Lance, mayroon ding isang pahiwatig ng isang kahangahangang pagbabago, na isang pagbabago sa kumakatawan sa kanyang pagkakakilanlan. Ang mga kaibigan, guro at kapatid ni Lance, lahat ay nagtipon upang tumingin. Wow! Sinong kamukha? Mukhang parang si Lance, sabi ni Xavier. I feel more like my little sister. Sabi ni Kuya Mason. Para akong si Lance. Tulad ng little junior sister ko. Kaya, si Ben Xavier at ang iba pa, nakipagtalo sila kina Mason, Simon at iba pa. Ngumiti si Lance, ano ang laban, ito ang resulta ng dalawang tao, kami ni Fiona. Nasa kanya ang akin at kay Fiona. Sinabi ni Benny, Lance, tingnan mong masaya ka, ngayon nararanasan mo, kung ano ang naramdaman ko sa memory stone noong una. Well, naranasan ko, paprotektahan ko siya ng buhay ko, anak ko. Kuya Feng, bilasin mong bigyan ng pangalan ng pamangkin ko. Sabi ni Kuya. Sa sandaling iyon, nagtanong si Xavier, ngunit paano ang apelyidong Tang o ang apelyidong Wind? Ang tanong na iyon ay talagang nakuha ng lahat. Oo, apelyido Don, o apelyido Wind. Lance, say something, anong apelyido mo? Medyo nahihirapan talaga ako niyan. Siyempre apelyido Feng, di ba halata? Tumanggaw si Lance at sinabing, sige, kung gayon ang apelyido niya ay Wind, tawagin natin siyang Wind Chinui. Feng Chinui. Oo, ang anak ni Wind Lightning at Fiona. Sabi ni Lance. I go? Good dirt. So after that you and Elsa have another one, it called Feng Shunui again. Having one with Bella, also known as Feng Linui. Walang imik na sabi ni Ben. Sabi ni Lance, good, it's a good idea. That's how we will name it from now on, ha ha ha. Masayang nagtawanan ang lahat. Sa pagsilang ng anak ni Lance, si Chinui, ang Endless Gate ay napuno din ng higit na kagalakan. Hanggang isang araw makalipas ang ilang buwan, biglang nakatanggap ng mabigat na balita ang Endless Gate. Masama, hindi, masama. Bakit ka nagpanik? Tumingin si Lance kay Malong, si Malong ay hindi normal na matatakot at nagmamadali, tiyak na ito ay isang bagay na partikular na makabuluhan. Wind Lightning? Grabe, may nangyaring malaki. May malaking nangyari sa Endless Gate. Hindi ang Endless Gate, ang Soup Mountain Sect ang may malaking problema, nabalitaan lang namin na ang Soup Mountain Sect ay trahedya na nabura, ang buong Soup Mountain Sect, pataas at pababa, maliban sa ilan sa mga nasa ibabang antas ng mga disipulo. Halos lahat ng Unity Realm at pataas ay pinatay, ang bundok kung saan matatagpuan ang Soup Mountain Sect, ang dugo ay direktang dumadaloy mula sa bundok hanggang sa paanan ng bundok, ang buong bundok ay kinulayan ng pula ng dugo. Nagulat si Lance, ang buong Soup Mountain School ay nabura. Oh my God, kung gaano ito kalungkot, ang Soup Mountain School ay mayroong 100,000 mga disipulo, kung tutuusin. Bakit? Naalala ko, parang ang Tangshan School ay may 2 sect masters na nakaupo sa bayan, bakit ito nabura? Si Lance ay abala sa pagtatanong. Sabi ni Malong, yung 2 sect master great perfectionist ng Soup Mountain School ang unang namatay. Sinong gumawa nito? Hindi ko alam, narinig ko na ang mga tao mula sa malayong karagatan. Mga taong mula sa ibang kontinente. Oo, mga taga-ibang kontinente, hindi ko alam ang detalye. Sa sandaling ito, sumigaw ang isang nasa kalagitnaan ng yugtong disipulo sa labas, mag-ulat, mag-ulat. Magsumbong ka sa headmaster, may naihatid na sulat. Iharap mo na. Binuksan ni Lance ang sobra, walang iniwan na pangalan ang sobra, diretsyong sinabi ng mapang utos na tono, pakiusap lahat ng matataas na pinuno ng iba't ibang sekta na nakatanggap ng liham na ito, pumunta kaagad sa Tangshan School, kung wala ka sa loob ng 10 araw, tiyak na malipol ka. Galit na galit si Lance, napakamayabang. Wind Lightning, mukhang ang taong sumulat ng liham na ito ay siyang wawasak sa Tangshan School. Sabi ni Malong. Kalokohan, ano ang gusto ng grupong ito ng mga tao mula sa ibang kontinente?
Ano ang gusto mong gawin sa pamamagitan ng pagpuksa sa Soup Mountain Sect at pagkatapos ay utusan ng mga nangungunang pinuno ng iba't ibang sekta na hanapin sila? Sinabi ni Malong, kung hindi ako nagkakamali, ang pagpuksa sa Tangshan School ay upang magbigay ng lakas sa ating buong kontinente ng napakalaking puwersa ng sekta, upang ang anumang sekta na tumanggap ng liham na ito ay hindi maglakas loob na hindi seryosohin ito. Wind Lightning, pupunta ba tayo? Hindi mo ba nakita ang sulat na nagsasabing ang mga sekta na hindi pumupunta doon ay mawawasak? Ang malakas na tao mula sa kontinente sa kabila ng malayong karagatan na naglipol sa 10,000 tao mula sa Townsend Sect sa pamamagitan ng isang pitik ng kanyang kamay. Ang mga ganitong pamamaraan ay lubhang malupit at natatakot ako na walang sino man sa ating buong kontinente ang makakalaban nito. Wala kahit Old Man Boneless at Rufus. Umiling si Lance at sinabing, sa tingin ko ang grupong iyon ng mga tao mula sa malayong karagatan, natatakot ako na ang martial arts realm ay nalampasan na ang ancestor realm. Higit pa sa Mastery Realm, narinig ko na pagkatapos ng Mastery Realm, ito ay ang Dengfeng Realm, na nangangahulugan na ang martial skills ay umabot na sa rurok. Tama. Tumango si Lance, ang Peak Ascending Realm ay isang bagay din na sinabi ng Bonnie Old Man kay Lance noong nakaraang Jiangho Conference, kung hindi ay hindi malalaman ni Lance. 1264. Huminga ng malalim si Lance at sinabing, ihanda ang iyong sarili para sa pagbisita sa Tangshan School. Pero, kinakabahang sabi ni Malong. Walang pero, mayroon tayong sekta ngayon, hindi sa simula ng sisi, dapat nating isaalang-alang ang 10,000 mga alagad ng walang katapusang pintuang bayan. Og. Napabuntong hininga din si Malong. Inihanda ni na Lance at Malong ang kanilang mga sarili at pagkatapos ay pumunta sa Tangshan School. Silang dalawa, sina Lance at Mufri, ay pumunta upang hayaan ang Little Fire na tumulong sa transportasyon sa kanila, habang si Little Black ay patuloy na nanatili sa Endless Gate. Kung sakali, pagkatapos ng lahat, ang Little Black ay mabilis, kung may nangyari talagang nakakahiya, kahit papaano ay nailikas muna ni Little Black ang mga kamag-anak ni Lance. Si Lance at Malong, wala pang kalahating araw, ay nakarating na sa lugar kung saan matatagpuan ang Tangshan School. Gayunpaman, hindi agad umakyat sina Lance at Mohamyaw sa Tang Mountain Sect, sa halip ay nakahanap ng isang inang matutuluyan sa lungsod sa ibaba ng bundok ng Tang Mountain Sect. Dahil si Lance at Malong ang pinakamabilis na dumating, ang mga tao mula sa iba pang iba't ibang sekta ay dapat na hindi pa dumarating, hindi kailangang si Lance ang unang umakyat. Paano kung ang unang umakyat ay ang unang umakyat? Maging malas, kaya kinailangan ni Lance na hintayin ang pinakamalakas na tao mula sa iba pang iba't ibang sekta na dumating bago umakyat sa Tang Mountain Sect. Nanatili sina Lance at Malong sa lungsod sa ibaba ng bundok, at ang amoy ng dugo ay naaamoy pa rin ng malakas sa hangin, at lahat ng nasa lungsod sa ibaba ng bundok ay nagdadala ng takot na puso, kabilang ang may-ari ng inn kung saan tumira si Lance, pati na rin ang mga kasama. Guest, ang iyong pagkain ay dinala na. Sa labas ng pinto ng silid ng inn, sabi ng isang innkeeper. Pasok ka. Dinala ng innkeeper ang pagkain sa silid, ngunit hindi pumunta sina Lance at Mo sa bulwagan sa ibaba para kumain. Shower, huwag ka pa umalis. Sabi ni Lance. Innkeeper, may iba pa ba? Junior, let me ask around, alam mo ba kung anong nangyayari sa Townsend School? Guest, hinaan mo ang boses mo, ang grupo ng mga tao ay nakatira pa sa bundok, kahapon ay bumaba pa sila para mahuli ang isang grupo ng mga batang babae na umaakyat sa bundok, ngayon ang buong lungsod ay nasa tenterhoof. Nagtanong si Lance, sino ang grupong iyon ng mga tao sa bundok? Walang nakakaalam kung sino iyon, nabalitaan ko na hindi iyon mula sa ating kontinente, ito ay isang tao mula sa malayong karagatan, at sa ilang kadahilanan, nakapatay sila ng maraming tao sa Soup Mountain Sect, isang anak ng isang ang kamag-anak ko ay isang disipulo sa Soup Mountain Sect, ngunit sa kabutihang palad siya ay isang napakahinang disipulo at maswerteng nakatakas. Sinabi ng anak ko na iyon na ang lahat ng pinakamalakas na tao sa Soshan Sect ay namatay, kabilang ang pinakamalakas na ninuno. Nag-iiwan lamang ng ilang babaeng disipulo na hindi napatay, ngunit ang mga babaeng disipulong iyon ay inabuso din nila. Napakasaklap talaga. Galit na sinabi ni Lance, ilan sila?
Makinig ka sa anak ng kamag-anak ko, daan-daan sila. Ang dami. Guest, kung taga-out of town ka, umalis ka na lang dito, alam ng Diyos kung kailan bababa iyong grupo ng mga tao sa bundok at papatayin tayong mga sibilyan. Sige, salamat, abala ka. Umalis si Shower. Malong said, hindi ko akalain na napakaraming tao, mukhang magkakaroon ng bloodbath sa ilog at lawa nating ito. Nangyari na. Malong. I have a feeling that that group of people on the mountain, who suddenly came to our continent, must be up to something, otherwise bakit nila tatawagan ang lahat ng sekta dito? Maghintay muna tayo, dito muna tayo, habang hindi pa dumarating ang ibang sekta, alamin muna natin kung ano ang nangyayari sa bundok. Nangyari lang ba iyon, bumaba rin sila kahapon at naabutan ang isang grupo ng mga babae, ibig sabihin may mga tao silang babalik pababa ng bundok, tingnan natin kung makakahuli tayo ng ilang mahihina. Sa tingin ko, hindi pa tayo dapat magpadalos-dalos, kung alam natin kanina, isinama natin ang asawa mong si Leslie, naabot na niya ang mastery ng mesmerism, baka may pagkakataon na gumamit ng mesmerism sa ilang mahihinang tao. Tumango si Lance, alam din ni Lance ang sining ng mesmerism, kaya lang, magagamit lang ito ni Lance sa mga nasa ilalim ng Clan Master Realm. Hindi ito magagamit sa mga tao sa itaas ng Clan Master Realm, dahil hindi dalubhasa si Lance sa lugar na ito, kailangan din niyang nasa Clan Master level sa mesmerism bago niya ito magamit sa mga taong mas mataas sa Clan Master level. Sa ngayon, tanging si Leslie lang ang nakaabot sa Grandmaster level sa Vertigo, tang sinubukan din ni Lance noon, ngunit sa kasamaang palad ay napakahirap. Ang pag-abot sa Grandmaster sa Vertigo ay kasing hirap ng pag-abot sa Grandmaster sa Martial Arts, si Lance ay hindi dalubhasa sa lugar na ito, kaya hindi niya ipinagpatuloy ang paglalaan ng oras dito. Sinabi ni Lance, simple lang natawagan ang Leslie dito, pabalaykan ang Little Fire sa Endless Gate at dalhin si Leslie dito, isang araw lang naman ang round trip. Mabuti, pagkatapos ay hayaang bumalik si Little Fire at dalhin si Leslie. Munting apoy. Sigaw ni Lance. Siya. Sa sandaling iyon, sa labas ng bintana, tumahimik si Little Fire. Binuksan ni Lance ang bintana, Kuya Lance, huwag kang maingay, tumingin ka sa langit. Tumingin si Lance sa langit at gulat na sinabi, Little Black. Bakit nandito si Blackie? Siya, Lance, hindi yan Little Blackie. Si Lance ay tumingin sa pangalawang pagkakataon at nagulat, mayroong hindi bababa sa 10 itim na jaw sa kalangitan, kamukhang kamukha ni Little Black, o hindi bababa sa halos pareho mula sa malayo. Ang daming black jaw. Oo, Lance, dati, akala ni Little Black na siya lang ang itim na jaw sa mundo, hindi ko akalain na napakaraming lilito ngayon, dapat ay ang grupong iyon sa bundok na dinala mula sa malayong karagatan. Hindi katakataka na makatawid sila sa malayong karagatan para makarating dito, dumating sila sa isang itim na jaw. Medyo nanlumo si Lance sa loob, sa pagkakataong iyon, si Lance ay may kalamangan sa bilis ng Little Black at Little Fire, mawawala ito sa kanya. At saka, tiningnan ni Lance ang grupo ng Blackjaw sa kalangitan, karamihan sa mga Blackjaw's katawan, ay mas mabilis kaysa sa Ming, lumilipad hindi Little Black. Sa kabutihang palad, sa oras na ito out, ay hindi nagdala ng Little Black, kung hindi, Little Black ay haharapin ng sabay-sabay upang matuklasan, ay tiyak na mangganganak ng maraming hindi kinakailangang problema. Nga pala, Ministro, ano ang tawag mo sa akin? Tanong ni Little Fire. Sinabi ni Lance, Little Black, bumalik ka ngayon sa Endless Gate at dalhin si Leslie dito. Si Leslie ay hipag, bakit siya dinala dito kung ito ay napakadelikado? Ang grupo ng mga demonyo sa bundok, lahat ay bumaba sa bundok upang manghuli ng mga babae, si hipag ay napakaganda, kung sakali. Crucible, huwag kang magsalita ng walang kaparirikon, bumalik ka kaagad, mag-ingat ka sa iyong mga ideya, napakaraming itim na jaw sa bundok kapag nadiskubre sila, madali kang maabyutan. Okay, babalik na ako. Lumipad si Little Fur Eaten payaw sa lupa, hindi sa langit, kung sakali, napakaraming Blackjaw sa langit na mas malaki kaysa Little Black, dapat mas mabilis sila. Isinara ni Lance ang mga pinto at bintana, at sinabi ni Malong, kaya tila sa kabila ng malayong karagatan,
maraming itim na Jao ang naninirahan doon, malamang na ginagamit ng mga tao doon ang itim na Jao bilang mga sakay sa paglipad at transportasyon para sa paglalakbay. 1265. Well, dapat. Sige, kain na tayo. Pagkatapos ay kumain sina Lance at Muyong sa kanilang silid at hiniling lamang sa katulong sa tindahan na dalhin ito. Makalipas ang isang araw, dumating si Leslie sa ibaba ng bundok ng Yanshansek. Lance, ano ba kasing nagpatawag sa akin dito? Leslie, tinawagan kita dito, natural may kailangan ako ng tulong mo, ilang stages na ba ng nakakatuwang diskarte mo ang naabot mo, Master? Gitnang yugto ng isang nakakabighaning master ng diskarte. Sabi ni Leslie. Bueno, makikita ko ang bundok na bumaba at makahanap ng isang mahina at tinutulungan mo siyang ma-mesmerize upang makita kung ano ang tungkol sa grupo. Pagkaraan ng isa pang araw, sa wakas ay naghintay si Lance para lamang makita ang higit sa 10 tao na lumipad pababa mula sa bundok ng Tangshan School. Ang mahigit 10 taong ito ay dumaong sa kalye, pagkatapos ay sa kalye, nang makakita sila ng anumang masasarap na pagkain, sila ay dinala ito para kumain ng walang bayad, at nang makakita sila ng isang magandang babae, kinaladkad lang nila ito sa sulok at binuksan ang kanyang pantalon at ginawa iyon. Palaging binibigyang pansin ni Lance at Malong ang mahigit 10 tao, lahat sila ay nasa antas ng Zhangxi. Ang pinakamalakas sa mga ito ay ang Zhangxi Perfection, ang pinakamahina ay ang Unity Realm Perfection. Hindi inaasahan ni Lance na mayroon pa ring mga antas ng Unity Realm, kung alam niya ng mas maaga, hindi na niya kailangang espesyal na imbitahan si Leslie. Ang antas ng Unity Realm ay maaaring ginamit ni Lance ang mesmerism sa kanya. Sigurado akong ang mga ito 10 o higit pang mga tao ang lahat ay nasa antas ng ng grupo sa bundok. Windy, humanap ka ng pagkakataong mahuli ang pinakamahina. Ngunit palagi silang magkasama, paano natin maalis ang isa sa kanila? Sa sandaling iyon, sinabi ni Leslie, gagawin ko. Leslie, huwag kang makipagsapalaran. Ayos lang, mag-iingat ako. Kinailangan ni Lance na tumango, si Lance ay talagang natatakot na si Leslie ay matuklasan ng kabilang partido, ngunit sa kagandahang tulad ni Leslie, ito ang magiging katapusan kapag siya ay natuklasan. Dumating si Leslie sa kalye, sadyang gumagala sa harap ng mga mata ng isa sa mga lalaking nahulog sa dulo ng linya, at pagkatapos ay mabilis na sumampa sa eskinita sa tabi nito. Hindi man lang naisip ng lalaki na abutin ang eskinita na dinaanan ni Leslie, ngunit syempre, hindi napansin ng mga nauuna sa kanya na tumawid ang lalaki sa eskinita para puntahan. Magandang pagkakataon. Mabilis na umakyat si Lance at sinampal ang lalaki na nasa unang bahagi ng kanyang angkan, pagkatapos ay mabilis na lumikas sa eksena. Hinawakan ni Lance ang lalaki at pumunta sa silid ng inn, sinabuyan siya ng isang palanggana ng tubig, at gin-icing siya. Ano ba kayong klaseng tao, bakit niyo ako hinuhuli, huwag niyo pa akong bitawan, kung hindi, hindi kayo patatawarin ng ating prinsipe mga katutubo. Nagising ang lalaki at sumigaw. Sabi ni Malong, hindi, huwag mo na siyang pakialaman, kung masyadong matagal, ipaalam sa mga tao sa bundok na nawawala siya at magpadala ng isang tao upang hanapin siya, pagkatapos ito ay magiging isang problema, gamitin mo siya. Una, pagkatapos ay patayin siya, mabilis. Mabuti. Tumingin si Lance kay Leslie, agad na tumango si Leslie, pagkatapos ay agad na nagbago ang kulay ng mga mata ni Leslie, dalawang mata ang nagtama sa mata ng isa't isa, at sa sumunod na segundo, nabulag ang isa. Tanong ni Leslie, ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Sanmai. Sanmai, sabihin mo sa akin, sino ang grupong iyon ng mga tao sa bundok? Bakit mo nilipol ang Townsend School? Tanong ni Leslie. Si Mr. Yuan Jie po. Sino si Doke Yuan Jie? Si Prinsipe Yuan Jie ay ang Emperador Xuanzan ng Great Martial Empire. Ngumuso si Malong, ano ang Great Martial Empire? Ang Great Martial Empire ay isang kontinente na malayo sa islang ito. Isang malaking imperyo. Tanong ni Lance, kung gayon, bakit pumunta rito ang ginoong tinatawag mong Yuan Jie? Hindi ko alam eksakto, ngunit narinig ko ito ay upang malaman ang tungkol sa isang lalaki. Impormasyon tungkol kanino?
Hindi ko alam, narinig ko mula sa iba pang mga kapatid na ang taong susubok ay ang byude ng isang tiyak na lahi ng dating maharlikang pamilya ng Great Marshall Empire, isang isda ng pagkukulang. Bakit ka pumunta dito para mag-snoop? Dahil mahigit 10 taon na ang nakalilipas, may nagsabi na ang mga isda ng pagtagas na iyon ay dumating dito, at ang posibilidad ay napakataas. Nagsalubong ang kilay ni Lance, hindi alam ni Namo at Leslie ang tunay na pagkakakilanlan ni Lance, kaya wala silang hinala, ngunit si Lance ay nag-aalinlangan, dahil minsan ay may nakakuha ng amo ni Lance, para lang malaman ng isang piraso ng impormasyon, at narinig ni Lance mula sa asawa ng kanyang guro na si Lance ay hindi nagmula sa kontinenteng ito, ngunit lumutang dito sa karagatan noong siya ay bata pa, walang duda na ang pagkakakilanlan ni Lance, 9 sa bawat 10, ay may kaugnayan dito. Si Prince Yuan Jia, syempre, hula lang ito ni Lance. Nagtanong si Lance, bakit gugustuhin ni Prinsipe Yuan Jia na si Bakin ang tumutulo na isda ng maharlikang pamilya? Ito ay isang Great Marshall Empire royal secret, hindi ko alam. Well, anong lakas mayroon si Prinsipe Yuan Jia? Tanong ni Lance. Si Prinsipe Yuan Jia ay nasa mga unang yugto ng Dengfeng Realm, 70 taong gulang sa taong ito, isa sa mga henyo ng Great Marshall Empire. 70 years old and in the peak denial realm, it's really impressive. Tapos, sino pa ba ang nasa paligid ni Duke Yuan Jia? Siya lang ba ang nasa peak? Oo, ang bawat isa sa mga peak realms ay hindi simple at hindi masyadong maabot ng tao, at napakalakas din nila sa Great Marshall Empire. Anong uri ng imperyo ang Great Marshall Empire? Ang Great Marshall Empire, na may pamana ng 10,000 taon, ay may napakaraming mga inapo, kaya ang istruktura ng kapangyarihan ng imperyal ay lubhang komplikado, at kahit na sila ay parehong imperyal na pamilya, sila ay madalas na nalilipol sa bawat bagamat si Prinsipe Yuan Jia ay isang Emperor Xuanzong, siya ay nagtataglay lamang ng isa sa mga pagkakakilanlan ng isang Emperador Xuanzong, at ang tunay na kumokontrol sa imperyal na kapangyarihan ng Great Marshall Empire ngayon ay ang kapatid ng kanyang lolo sa tuhod. Sige, anong kalokohan? Huwag na nating pag-usapan iyon, hayaan mo akong tanungin ka, paano gustong hanapin ni Prinsipe Yuan Jia ang tumutulo na isda na iyon? Tanong ni Lance. Hindi ko alam, nandito lang si Prince Yuan Jia para subukan ang swerte niya, at kung mahanap niya ito, maaangkin niya ang credit para sa imperial power ng Great Marshall Empire. Wala ba siyang kapaki-pakinabang na mga pahiwatig? Hindi. Nagtanong si Malong, kung gayon bakit papatayin ang lahat ng Tangshan sect? Sa mata ni Duke Yuan Jia, ang mga tao sa kontinenteng ito ay masyadong mahina, isang grupo ng mga katutubo na dapat katayin, walang pinagkaiba sa mga manok at itik. Kung si Duke Yuan Jia ay gustong makahanap ng isang tao, kailangan niyang kunin ang mga katutubo dito upang tumulong. Sa kanya, kaya kailangan muna niyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili, para mautusan niya ang buong Jiangho na gawin ang kanyang makakaya para kay Duke Yuan Jia. Fuck the natives. Naiinis si Malong. Nagtanong si Lance, gaano kalaki ang kontinente kung saan matatagpuan ang Great Marshall Empire? Napakalaki nito. Nagtanong muli si Lance, ayan, marami bang malalakas na tao doon? Halimbawa, anong antas ang maaaring kontrolin ang kapangyarihan ng imperial? Nangangailangan ito ng napakalakas na background ng pamilya, at kailangan itong suportahan ng hindi bababa sa daan-daang Zaibotso, kasama ang isang napakalakas na komposisyon ng pamilya, pati na rin ang sariling pangangailangan upang maabot ang hindi bababa sa Dengfeng Realm Great Perfection, bago pa ito posible. Para magkaroon ng isang hininga. Sabi ni Malong, Wind Lightning, bakit malinaw na malinaw ang tanong mo ngayon, malapit na ang oras, itigil mo na ang pagtatanong. Patayin ang taong ito at sirain ang bangkay, pagkatapos ay ililikas muna natin ang lugar na ito upang maiwasang matuklasan ng mga tao sa bundok. Sige. Sinampal ni Lance ang lalaki hanggang sa mamatay, wala namang makabuluhang itanong. 1266. Matapos barilin ni Lance ang lalaki hanggang sa mamatay, agad niyang ginamit ang tubig na panlinis ng bangkay para alisin ang mga bakas, pagkatapos ay lumikas sa malayong lugar. Pagkatapos maghintay ng ganito ng ilang araw, malapit na ang deadline, at sigurado akong dumating na ang pinakamalakas na tao mula sa iba't ibang sekta.
Kaya, pumasok muli si Lance sa Soup Mountain School kasama si Malong Yihaw, at bumalik si Leslie sa ang Endless Gate. Ito ay upang mabawasan ang hindi kinakailangang problema. Boneless Sr. Windlight Cloud, kailan ka pa dumating? Sa sandaling pumasok siya sa lungsod sa paanan ng Soup Mountain Sect, si Lance ay bumangga kay Elder Boneless. Kadadating ko lang din. Wala ka bang itim na jaw bilang kagamitan sa paglipad? Bakit ngayon lang din ito dumating? Nako, may sakit si Blackjaw at hindi niya dinala. Ngumiti si Lance. Hindi na masyadong nagtanong si Boney Sr. Senior Bonefree, kailan ka aakyat sa bundok? Hindi ko alam, sabi ni Boneless. Tandaan na basahin ang libro sa 1 segundo. Ikaw ang pinakamalakas na tao sa buong Jiangho, kaya lahat ng tao ay nakatingin sa iyo. Ngumuso si Boney, hindi mo ba alam na ang grupo ng mga taong nagmula sa bundok ay may pinakamalakas na tao sa Dengfeng Realm? I count as. Oh, ngayong nangyari na, akyat na tayo. Let's go. Sabi ng walang buto na matandang lalaki na may matigas na anit. Si Lance at Boney Oldman ay sabay na lumipad patungo sa Soup Mountain Sect. Sa pangunahing bulwagan ng Soup Mountain Sect, mayroong isang grupo ng mga tao na naninirahan doon, at ang mga tao ng Soup Mountain Sect na hindi pa napapatay ay nagsisilbi sa grupo na parang mga katulong. Stop! Pagkatapos lumipad sina Lance at Boneless, may ilang mga ancestor perfectionist na agad na hamarang sa kanila. Para saan? Sinabi ni Boneless, hindi ba't sinabi mo, hayaan ang mga pinuno ng iba't ibang paaralan at sekta na pumunta dito. Saang sekta ka galing? Mojo. Ano naman sayo? The Endless Gate. Sabi ni Lance. Pumasok ka na. Lumakad sina Lance at Boneless sa loob ng main hall. Tumingin si Lance, may isang grupo ng mga tao na nakaluhod sa pangunahing bulwagan, ang matandang si Rufus, pati na rin ang ilang mga Grandmaster ng iba pang sekta, maging si Leroy ng Divine Dragon Sect at matandang bruhang si Wilma, dumating at nakaluhod sa main hall, maliban doon, walang ibang nakita. Sa sandaling pumasok sina Lance at Boney Oldman, sinabi ni Leroy ng Divine Dragon Skull, Senior Boneless, Windy Cloud, lumuhod kaagad. Nagsalubong ang kilay ni Boneless, bakit lumuhod, nasaan ang grupo ng mga tao na iyon? Di ba sabi ko may peak denying powerhouse, bakit nawawala? Mabilis na lumuhod. Sigaw ni Leroy. Ngumuso ang matandang walang buto, hindi ako luluhod. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang dumating mula sa gilid ng palasyo, hindi ka lumuluhod. Pagkatapos ay pumunta ka sa impyerno. Napalingon si Oldman Boney sa takot, ngunit bago niya makita kung sino ang taong iyon, ang ulo ni Oldman Boney ay gamulong mula sa lupa, masyadong malakas, hindi kahit nasa parehong antas. Oldman Boney, ang pinakamalakas na ancestor Grand Perfection, ay hindi. Hindi man lang magkaroon ng pagkakataong makita ang hitsura ng kausap sa harap ng Peak Ascension Realm. Ang ulo ng Boney Oldman ay gamulong sa ilalim mismo ng mga paa ni Lance. Ang mga mata ng Boney Oldman ay nakadilat pa rin at ang kanyang bibig ay nabasag at gumalaw ng ilang beses, halatang hindi pa ganap na patay. Nakaramdam si Lance ng lamig sa kanyang katawan, at nang tumangala siya, ang mga mata ng isang lalaki ay dumaikit mismo kay Lance at nagtanong, hindi ka rin ba luluhod? Bago makapagsalita si Lance, marahas na diniin ni Malong si Lance, lumuhod din si Lance na walang magawa, kung magdadalawang isip siya saglit, ang ulo ni Lance ay gumugulong din sa lupa, isang taong kasing lakas ng walang buto na matanda ay kailangang mamatay, hindi. Banggitin si Lance. Ang lahat ng nakaluhod sa palasyo ay mapatlap, walang sino man ang nangahas na huminga ng malakas, at ang buong hangin ng palasyo ay naglabas ng matinding presyon. Ang malakas na lalaking iyon ay umupo sa isang upuan sa itaas ng pangunahing bulwagan, sinulyapan ng grupo ng mga taong nakaluhod sa pangunahing bulwagan, at nagtanong, aling iba pang mga sekta ang hindi dumating. Nagkatinginan ng lahat na para bang may mangilan-ngilang leader ng sekta na hindi pa dumarating. Gayunpaman, may ilan pa. Sabi ng pinakamalakas na nakaluhod sa harapan ng grupo. Mabuti, pagkatapos ay maaari kang magpatuloy sa pagluhod hanggang sa magsama-sama ang lahat ng mga pinuno ng sekta, at kung may manggahas na bumangon, alam mo ang resulta.
Pagkasabi noon, umalis muli ang lalaking iyon sa gilid ng pintuan ng pangunahing bulwagan. Nang makaalis ang lalaking iyon, lahat sila ay nakahinga ng maluwag, na para bang naglaho ang mapang-ipong mga bato sa kanilang katawan. Gayunpaman, walang nang ahas na tumayo. Sa sandaling ito, napakaputi rin ng mukha ni Lance. Si Lance ay napuno ng galit, hindi inaasahan na siya ay insultuhan sa ganoong paraan sa sandaling umakyat siya sa bundok, at sa ngayon, ang ulo ng walang buto na matandang lalaki ay payapang gamulong sa gilid ni Lance, na tila nagpapaalala kay Tang. Lance na huwag magmadali. Fuck! Nagmura si Lance. Siya, huwag kang maingay. Busy ang nguyong sa tabi niya. Talagang gustong magalit si Lance sa sandaling ito, ngunit ano ang maaaring ikagagalit niya kapag kahit ang walang buto na matanda ay namatay sa ilang segundo. Talaga ba, lumuhad lang. Lahat kayo nandito sa Jiangho, ang mga ninuno ng iba't ibang paaralan, paano mo matiis ang ganitong kahihiyan? Sabi ni Lance. Isang matandang lalaki na nakaluhod sa harap ni Lance ay ngumuso, present. Kung sino ang nakaupo ay malinaw na nakaluhod. Senior, kung ang mga pinuno ng ilang natitirang sekta ay hindi na dumating, patuloy ba silang lumuluhod? Sabi ni Lance. O ano? Don't you dare get up. Kahit si Boneless ay patay na, sino ang maglakas loob na bumangon, mas mabuting ibagsak ang lahat ng dignidad sa harap ng malakas. Wind Lightning, bata ka at puno ng pangako, ito ay isang sayang na patay ka na, pero hindi mahalaga kung patay na tayo, hindi pa rin tayo makaka-advance sa Dengfeng Realm, at hindi magtatagal ang big day. Oo, Wind Lightning, napakabata mo, ikaw ang pinaka-promising, mas mabuting magtiis ka, kung mamamatay tayong lahat, aasahan namin na ipaghihiganti mo kami sa hinaharap, kung maaari. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin at sinabing, talagang maghihiganti ako. Sa sandaling ito, isang matandang may mahusay na kasanayan ang pumasok mula sa labas, hindi alam kung aling sekta siya. Kayo. Pagpasok pa lang ng matandang iyon sa main hall, laking gulat niya nang makitang nakaluhod sa main hall, malalakas na lalaki mula sa iba't ibang sekta. Black Pupil, lumuhod ka dali. Paalala ng isa sa nakaluhod na matanda. Anong nangyayari dito? Huli na kung hindi ka luluhod, ang matanda na walang buto ay huli na ng isang segundo at nauwi sa kamatayan. Agad na nakita ng matandang tinatawag na Black Pupil ang lupa, ang bungo ng walang buto na matandang laki. Namuti ang mukha ni Black Pupil. Swoosh! Sa sandaling iyon, may kumislap na talem. Knock! Ang matanda na kakapasok lang dito, na tinatawag na Black Pupil, ay nagulo ang ulo. Napabuntong hininga ang karamihan, huli na ang lahat para sabihing mabilis siyang lumuhod, tulala pa rin siya at nauwi sa kamatayan. Tinawag ng matandang lalaki ang Black Pupil, pagkatapos gamulong ang kanyang ulo sa lupa, gamulong at bumalik sa gilid ni Lance. Pupunta ako. Nanlumo si Lance, pinaikot-ikot ang ulo ng walang buto na matandang lalaki sa kanyang kaliwa, at pagkatapos ay isa pa sa kanyang kanan, dalawang ulo ang gamulong sa kanyang kaliwa at kanang gilid. Bagamat patay na ang Black Pupil, hindi nakita ng hall ang malakas na lalaki mula sa Peak Denying Realm na kakapasok lang. Nakaluhod pa rin ang lahat doon, at walang nang ahas na bumangon. 1267. Sa grupong iyon ng mga tao, sino man sa Jiangho na ito ay parang manok, itik, baka at tupa na maaaring patayin ng walang pinipili, kaya walang nang ahas na seryosohin ang kanilang sariling buhay. Makalipas ang halos 2 oras, biglang pumasok ang isang lalaki sa labas ng main hall, mga 30 taong gulang na ang lalaking ito. Marangal ang damit na isinuot ng lalaking ito. Yo-ho, nakaluhod pa. Pagkatapos pumasok ng lalaking yun, medyo tinukso niya yung crowd, tapos, naglakad na yung lalaking yun papunta sa harapan. Ang lalaking nakaluhod sa harapan ngayon ay ang matandang lalaki, si Rufus. Ang 30 taong gulang na lalaking iyon ay nakaupo sa likod ni Rufus sa kanyang puwita na parang nakasakay sa isang kabayo. Ikaw. Galit na galit si Rufus, sino ang makakatiis na insultuhan ng ganito? Gayunpaman, tumikim ang lalaking iyon, hindi ko pa rin kayang gawin ang iyong likuran. Kilala mo ba kung sino ako?
Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang pangalan ko ay Yuan Linghua, ang pinakamalakas na kapangyarihan ng kaharian na iyon ngayon ay tatay ko, hahaha. Ito pala ang lalaking ito sa edad na 30s ay anak ng peak-denying realm powerhouse na iyon, si Yuan Jia. Hindi nakakagulat na siya ay mayabang, mayroon siyang peak-denying realm father. Tinawag ng lalaking iyon si Yuan Linghua, ang kanyang sariling kaharian, siya ay nasa maagang yugto pa lamang ng ancestor realm, sa bulwagan na ito, siya ay itinuturing na sobrang mahina, kahit na ang pinakamahina, si Malong, ay isang kumpletong ancestor, ngunit sa kasamaang palad, mayroon siyang isang ama ng Dengfeng realm. Tinawag ng lalaking iyon si Yuan Linghua, marahil dahil puro buto ang likod ni Rufus, hindi komportable sa pag-upo, tumayo, mamantong hininga, isang matandang buto, hindi pa rin mamamatay, some pain, masakit ang diaphragm ng aking puwitan. Pagkatapos sabihin iyon, lumayo si Yuan Linghua sa gilid ng pinto ng main hall. Nanginginig sa galit ang katawan ni Rufus, ngunit siya si Rufus at, sa Jiangho, anong posisyon iyon, itong Jiangho Conference, siya ang pinakamalakas na tao na nakatalo sa walang buto na matandang sa sandaling ito ay talagang napahiya siya Rio. Sa pag-iisip nito, tumayo si Rufus. Senior Rufus, bakit ka tumatayo? Lumuhad ka kaagad. Ang lahat ay abala sa pagpapayo. Sinabi ni Rufus, lahat, pasensya na, hindi ko tatanggapin ang insultong ito, gayon paman, malapit na ang aking malaking araw, kung mamatay ako, parang naabot ko ang aking malaking araw ng mas maaga. Agad ding tumayo si Lance at sinabing, Senior everyone, lalo tayong natatakot sa kamatayan, lalo pa nila tayong binubuli, lahat ay tumindig, may lakas ng loob na patayin tayong lahat, ipinatawag nila tayo dito para makuha ang para tulungan natin sila sa kanilang negosyo, hindi ako naniniwalang maglalakas loob silang patayin kaming lahat, patayin kami na magtatrabaho para sa kanila, lahat ay tumayo. Pagkatapos nun, tumayo na ang lahat. Sa sandaling iyon, ang lahat ay biglang nakaramdam ng matinding panggigipit, at pumasok ang lalaking kaka-rating lang sa rurok na kaharian. Sinong nagsabi sa iyong tumayo ka? Huminga si Rufus, hinayaan ko. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Hahaha, oo, hinahanap ko si kamatayan, malapit na ang dakilang araw ko, takot pa ba ako sa kamatayan? Ngumisi si Rufus Wang. Ikaw. Ang iba pang matatanda ay abala rin sa pagsasabing, oo, malapit na ang ating malaking araw, kaya anong masama sa pagkamatay, ang lakas ng loob mong patayin kaming lahat. Tumawa ang lalaki sa kaharian ng Dengfeng, isang bungkos ng walang kwentang basura, tanging ang ancestor grand perfection, at malapit ka na sa iyong malaking araw, nakakaawa. At pati na rin, hindi na kita pahihirapan, mayroon akong kailangan. Ang tulong mo ngayon, kung hindi ko magawa ito ng tama, paksain ko ang lahat ng angkan sa buong kontinente, kung gagawin ko ito ng tama, may iligtas ko kayong mga mahihirap na katutubo. Kung sino man ang maglakas loob na muling umungol, ipapadala ko agad ang isang taong paksain siya. Of the clan, you can be afraid of death, I don't believe that your clan can be afraid of death. Ang lahat ay hindi na nang-ahas na magsalita, maging si Rufus ay hindi na nagsalita, ang dahilan kung bakit ang lahat ay pumunta rito upang mapahiya ay dahil sa angkan. Ano ang gusto mong gawin namin para sa iyo? Para sa isang matandang lalaki. Ang sabi ng lalaki sa rurok na kaharian, naghahanap ako ng isang tao, kung sino ang taong ito, ano ang pangalan niya, hindi ko alam, ang alam ko lang mga 50 o 60 taon na ang nakalipas, may dumating mula sa malayong karagatan, ang Great Martial Empire kung nasaan tayo. Hindi mo mahahanap ang ganyan. Kung ganon kadaling hanapin, bakit kita iimbitahan dito, bigyan mo ako isa-isa, ibuhos mo ang kapangyarihan ng buong ilog, hindi ako naniniwalang wala akong mahanap na kahit isang bata na pumunta dito 50 taong nakalipas. Sabihin man lang sa amin kung anong mga katangian mayroon ng taong hinahanap mo, sabi ni Leroy ng Divine Dragon Sect. Medyo kinakabahan si Lance sa sandaling ito, malinaw na malinaw kay Lance na ang taong hinahanap nila ay siya, siyam sa bawat 10 kung malalaman nila na ang taong hinahanap nila ay nakatayo sa harapan nila. Noon si Lance, ngayon,
ay nagkaroon na ng pagkakataong mamatay, marahil hindi kaagad, ngunit tiyak na mahuhuli siya, at pagkatapos niyang mahuli, hindi na kailangang sabihin, tiyak na patay na siya, at kailangan nilang putulin ang ugat ng problema. Sinubukan ni Lance ang kanyang makakaya na kumilos ng mahinahon at huwag hayaang makakita ng kahit ano ang pinakamalakas na powerhouse na iyon, ngunit sa kabutihang palad ay nakatayo siya sa dulo. Walang anumang mga katangian, ang tanging bagay na maaaring makumpirma ay ang taong iyon, ngayon sa pagitan ng 50 at 60 taong gulang. Kung wala pa, ang taong iyon ay hindi dapat mahina sa martial arts, at ang kanyang talento ay dapat na mas malakas kaysa sa karaniwang tao. Kung tutuusin, siya ay isang sikat na general. Iyon lang ang impormasyong maibibigay ko. Hindi mahina ang martial skills. Strong talent. Biglang naisip ng lahat ang isang tao, si Lance. Si Lance ay pinagpapawisan na ngayon, at bagamat wala siyang anumang tampok na mayalok, na 50 o 60 taong gulang lamang, ang kanyang talento sa martial arts ay hindi mahina, na nagpaisip sa kanya ng mga tao. Naisip ng ilang tao sa palasyo si Lance, ngunit walang nagsalita saglit. Kung talagang si Lance iyon, tiyak na hindi makakatakas si Lance ngayon. Sige, pwede na kayong pumunta. Remember, half month lang kayo. After half a month gusto kong ihatid nyo na sa akin ang taong hinahanap ko, kung hindi, get out. Nataranta ang lahat at pumunta sa main hall at mabilis na bumaba ng bundok. Agad ding lumipad si Lance. Pagdating sa ibaba ng bundok, sinabi Malong, Lance, mukhang hindi na tayo makakatagal dito, madali ka lang isipin ng mga tao. Tutal, ang performance mo sa Jiangho Conference, nakita ng lahat, may mga ganyang tagumpay ka sa murang edad, bagay ito sa taong hinahanap nila. Bagamat alam kong hindi talaga ikaw ang taong hinahanap nila, pero paano kung mas gugustuhin nilang pumatay ng maling tao kaysa hayaan pumunta ka? Sabi ni Lance, bumalik muna tayo sa Endless Gate. Sa sandaling iyon, sa likod niya, sumigaw si Rufang Wang, Young Master Win, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Senior Rufus, ano ito? Sinabi ni Rufus, Young Master Win, maaari mo bang sabihin sa akin kung ang taong hinahanap nila ay ikaw? Paumanhin, ito ay dahil napakahusay mo kaya naisip ka namin noong una. Sinabi ni Lance, paano ako, kung ako iyon, bakit ako magiging tanga na pumunta dito, umalis na ako. Tama iyan. Senior Rufus, pagkatapos ay babalik muna tayo, tiyak na hahanapin kita sa aking nasasakupan. Mabuti. Umalis sina Lance at Muyong sa hanay ng Tang Mountain School sa apoy at bumalik sa Endless Gate. 1268. Makalipas ang kalahating araw, bumalik si Lance sa Endless Gate. Windy, kumusta ang sitwasyon? Ang asawa ng guro ni Lance ay abala sa pagtatanong. Sensei, ang sitwasyon ay hindi masyadong maganda, ang grupo ng mga tao ay talagang naghahanap ng isang tao, na nagsasabi na sila ay isang uri ng mga tumutulong na isda, kung wala pa, tiyak na hinahanap nila ako. Ano naman? I'm sure that in the end, when push comes to shove, may magre-report sa kanila, and I'm someone who fits their requirements perfectly. Buti na lang at hindi sila nagtanong sa sarili nila pagdating nila. Sa kontinenteng ito, kung hindi ay nakarating na sila sa atin. Tapos bilasan mo mag-isip ng kung ano-ano, kung hindi gumana, tatakbo muna tayo, may Little Black at Little Fire naman tayo, hindi na sila makakahabol. Sabi ng asawa ng guro. Walang silbi, mayroon silang higit sa 100 itim na Jiao, at mas malaki ang mga ito at tiyak na mas mabilis kaysa sa Little Black, at sa napakarami sa kanila, walang takasan para sa atin. Hindi ba't iyon na ang katapusan nito, ilang dekada na ang nakalipas, ang iyong mga magulang, parehong mga magulang, ay lumaban ng husto upang ilagay ka sa isang kahon at tumawid sa karagatan upang pumunta dito upang iligtas ang iyong buhay, at ngayon, sila ay darating. Para sa atin. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin, ngayon ang pinakamalaking pag-aalala ni Lance ay ang Endless Gate, kung alam niya iyon, hindi pa siya nag-abala na iset up ang Endless Gate sa unang lugar, kapag nangyari ito, tiyak na masasaktan nito ang Endless Gate. Sabi ng asawa ng guro, I disband the Endless Gate bago nila malaman na ikaw iyon. I disband it, easy to say, sa dinami-dami ng tao,
ang pagbuwag ay tiyak na magdulot ng kaguluhan sa mga ilog at lawa, hindi ba mas kainahinala ito? Kung hindi ka mag-disband, ayon sa iyo, maya-maya ay may darating sa iyong pintuan, at pagkatapos ay kakatayin nila ang walang katapusang pintuang bayan. Matagal itong pinag-isipan ni Lance, naisip niyang makakapagsimula na siyang mamuhay ng matatag na buhay saglit, na nakakaalam na mga kalaban ay paparating at nasa napakawalang kibo na kalagayan. Tinipon ni Lance ang lahat ng kanyang pamilya at mga kaibigan para sa isang pulong. Sinabi ni Lance sa lahat, sigurado akong marami sa inyo ang hindi pa rin alam kung ano ang nangyayari. Magsisimula ako sa pagsasabi ng tungkol sa aking pagkakakilanlan. Sa totoo lang, hindi ako ipinanganak sa kontinenteng ito, noon pa man. Pinutol ni Sina si Lance at sinabing, mas mabuting sabihin ko na. Ikinwento ni Sina sa lahat ang lahat tungkol sa insidente na pumulot kay Lance sa unang pagkakataon. Nagulat si Malong at sinabing, "Oh my God, so yung grupo ng mga tao mula sa Tangshan School, ang hinahanap nila, ikaw ba?" Tumanggaw si Lance sa kanyang ulo, hindi lubos na sigurado, ngunit sa palagay ko ay malapit na ito, ang mga bastos na ito ay malamang na ang mga pumatay sa aking mga magulang, ngunit ako ay 2 o 3 taong gulang pa lamang noong pinatay nila ang aking mga magulang, hindi nila ako kilala. Umiral kaya ako nakatakas, pero walang hindi natatagong pader sa mundo, ngayon alam pa rin nila na nag-e-exist ako, dapat ako lang ang isda na nakatakas. Ang layunin ng pagpunta dito sa pagkakataong ito ay mahanap ako, ang isda pagkukulang, noon ang aking Panginoon, 9 sa bawat 10, ay binawian din ng buhay dahil dito. Gosh, tapos na. Nagbago ang mukha ng lahat, hindi ko akalain na si Lance ay nagtatago ng napakalaking sikreto ng kanyang buhay. Halos hindi sinabi ni Lance kahit kanino ang tungkol dito, iilan lang ang nakakaalam nito. Sinabi ni Sina, ngayon ay walang nakakaalam tungkol sa bagay na ito maliban sa inyo, nang matuklasan namin ni Denver si Win, hindi namin sinabi kahit kanino, maliban kay Song Ding Tian na napadpad dito, ngunit si Song Ding Tian ay patay na. Sinabi ni Mulungyo, ngunit ang Wind Lightning ay sikat na sikat ngayon, isang sensasyon, maya-maya ay itutuon nila ang kanilang atensyon sa Wind Lightning, ako. Kailangan nating paghandaan ito ng maaga. Sinabi ni Bella, gayunpaman, kung iisipin natin na si Lance ang hinahanap nila, tiyak na hahanapin siya ng buong Jiangho, wala tayong mapagtatagwan, at sa napakarami nila at napakaraming itim. Zhao, saan tayo makakatakas? Sandaling natahimik ang lahat. Sinabi ni Lance, dumating na ang mga bagay dito, wala na tayong ibang paraan palabas, 2 lang ang landas. Aling 2 landas? Una, huwag nila akong paghinalaan. Pangalawa, buwagin ang Endless Gate at tumakas sa lalong madaling panahon. Kung posible na maiwasan ang paghihinala, iyon ay tiyak na pinakamahusay, ngunit paano mo pipigilan ang mga ito na maghinala sa iyo? Naisip ito ni Lance at tinanong ang asawa ng kanyang guro, asawa ng guro, nandoon pa ba ang dibdib na iyon noong una mo akong natagpuan? Saan iyon? Sa Divine Dragon Sect, itinago namin ito sa simula. Sinabi ni Lance, kung gusto kong huwag nila akong paghinalaan, dapat sa tulong ng bagay na ito, maibabalik natin ang dibdib na ito, at pagkatapos ay abisuhan ang mga pangunahing paksayon, at gumawa ng isang kwento, sabihin nating isang ordinaryong tao ang nabubuhay. Sa tabi ng dagat natagpuan ang dibdib na ito, ngunit sa kasamaang palad, ang bata sa loob ng dibdib ay namatay, sa tingin ko ito ay magiging mas kapanipaniwala, pagkatapos ng lahat, ang dibdib na iyon ay mapapatunayan na isang bagay mula sa malayong karagatan. Tumanggaw si Malong at sinabing, iyon ay isang ideya na maaari nating subukan, ngunit paano kung makahanap tayo ng isang random na mangingisda upang mag-pose bilang ang taong natagpuan ang dibdib, ngunit paano kung ang kabilang partido ay gumagamit ng mesmerism? May ideya ako, maghanap tayo ng isang pares ng kalansay ng mga bata at magkunwari na natagpuan natin ang dibdib na ito, at ang mga kalansay sa dibdib ang hinahanap nila, sa ganoong paraan, walang katiyakan ang kamatayan. Haha, medyo magandang ideya. Hindi ako sigurado kung gagana ito, ngunit maaari nating subukan ito, kung maaari talaga nating lokohin sila, pagkatapos ay magiging ligtas si Lance ngayon, at magkakaroon tayo ng mas maraming oras upang harapin.
Ito. Tapos, sa yugtong ito, hindi natin kayang harapin ang ganitong uri ng kaaway kahit na ano. Sinabi ni Lance, kung gayon ako at ang aking tiyahin, babalik kaagad kami sa paaralan ng Divine Dragon, kunin ang dibdib na iyon, pagkatapos ay maghanap ng ibang mga sekta at ipapadala nating lahat ang dibdib hanggang sa paaralan ng Tangshan. Bakit kailangan nating humanap ng ibang sekta para sama-samang ipadala ito? Ito ay upang isipin ng lahat ng iba pang malalaking paksayon na nahanap na rin nila ito, kaya't huwag hayaan silang makatawag ng pansin sa akin. Agad na umalis sina Lance at Shizen sa kanilang paglalakbay, at pumunta sa Divine Dragon Sect sa loob ng ilang oras. Gayunpaman, parehong sina Leroy at Old Witch Wilma ng Divine Dragon Sect ay hindi pa nakabalik mula sa Tang Mountain Sect, at wala silang paraan upang maglakbay ng kasing bilis ng Little Fire at Little Black. Nahanap iyon ng asawa ng guro at kahon sa isang tagong kuweba. Sa loob ng kahon, lahat ng damit na sinuot ni Lance sa simula ay nandoon pa rin. Hindi ko alam kung anong uri ng tela ang ginawa, hindi pa rin ito ganap na bulok. Siyempre, yung sulat na yun, nakita din ni Lance, napakaganda ng sulat kamay. Lance, napakaganda ng sulat kamay, parang babae ang nakasulat. Tiningnan ni Lance ang sulat, tumulo ang luha sa kanyang mukha, ang liham na ito. Tiyak na isinulat ito ng kanyang ina, ngunit sa kasamaang palad, hindi man lang alam ni Lance kung ano ang hitsura ng kanyang ina, marahil, ang kanyang ina ay hindi kasing edad ng kasalukuyang Lance nang isulat niya ang liham na ito. Inay, tiyak na maghihiganti ako para sa iyo. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin. Wind, huwag kang malungkot, para makapaghiganti. Hayaan mo munang mabuhay ang iyong sarili, masyadong makapangyarihan ang kalaban, isang hakbang lang ang magagawa natin. 1269. Naiintindihan ko, let's go, hahanapin natin ang buto ng isang 3 o 4 na taong gulang na bata ngayon. Aba, sayang lang at hindi mo ma-preserve ang mga damit na suot mo noong bata ka. Tiningnan ni Lance ang mga damit na higit sa 2 katlo na bulok, at sinabing, kalimutan mo na ito, bulok na ito ng ganito. Hindi nagtagal, natagpuan ni Lance ang mga buto ng isang bata na mga 3 o 4 na taong gulang sa isang lokal na Yizuang. Pagkatapos ng pagbabalat kayo ni Lance, medyo disente na ito ngayon. Pagkatapos ay dumiretso si Lance sa Yanshan School, at nagpadala rin ng mga tao para ipaalam sa iba pang malalaking paksayon na dapat silang pumunta agad sa Yanshan School, na may clue. Ang dahilan kung bakit pumunta si Lance sa Inkstone Sect ay dahil gusto ni Lance na si Rufus ang humawak sa usapin. Sumugod si Lance sa Yanshan Sect, ngunit sa kasamaang palad, hindi pa nakabalik si Rufus mula sa Yanshan Sect, at ang kawalan ng mabilis na transportasyon ay problema. Naghintay si Lance sa Yanshan Sect ng ilang araw bago tuluyang bumalik si Rufus. Senior Rufus. Oh, Wind Lightning, bakit ka nasa Inkstone Mountain Sect ko? Nagsalubong ang mga kilay ni Rufus dahil may impresyon siya na ilang araw lang ang nakalipas, bawat isa ay bumalik mula sa Tangshan School. Sinabi ni Lance, nagtataglay ako ng napakabilis na biyahe, nakapunta na ako sa ilang lugar, Senior Rufus, hinahanap kita dahil nakahanap ako ng ilang pahiwatig kung ano ang hinahanap ng mga taong iyon. Anong nahanap mo? Sinabi ni Lance, pakiusap Senior, sundan mo ako. Dinala ni Lance si Rufus sa isang inn, at sa harap ni Rufus, inilabas ang kahon na iyon at binuksan ito. Ano ito? Sinabi ni Lance, hindi ako sigurado, ang kahon na ito ay talagang walang sino man sa kontinenteng ito ang makakarating dito. Hinawakan ni Rufus ang kahon at sinabing, sa katunayan, ito ay isang napakatalino na kahon ng mekanismo, wala tayong ganoong matalinong master ng mekanismo sa kontinenteng ito, saan ito nanggaling, at saka, bakit may buto ng bata? Sa loob. Sinabi ni Lance, hindi mahalaga kung paano mo ito natagpuan, ang mahalaga ay ang liham na ito, mababasa mo ito. Ipinakita ni Lance ang sulat kay Rufus. Senior Rufus, sa tingin mo ba ito ang hinahanap ng grupong iyon ng mga tao? Hindi ako nangangahas na umakyat sa Tang Mountain School mag-isa para ibigay ito sa kanila, kaya hinanap kita. Ikaw ang pinakamalakas na tao sa Jiangho, ipaubaya ko lang ito sa iyo, syempre, bago ako pumunta rito, nagpadala na rin ako ng isang tao para ipaalam sa ibang mga sekta para pumunta sila rito at tumutop.
Sinabi ni Rufus, Wind Lightning, nagsumikap ka, kung ito talaga ang hinahanap nila, talagang nailigtas mo ang buong Jamho. Sa tingin mo, ito ba talaga ang hinahanap nila? Sa tingin ko ito ay 9 na beses sa 10, ang kahon, at ang sulat. Iyan ay kahanga-hanga. Ngayon, hintayin natin ang iba pang malalaking paksayon na dumating at magkasamang ipadala ito sa Tangshan. Hiniling ni Lance, Senior Rufus, kapag dumating ang mga pangunahing paksayon, mangyaring huwag sabihin na natagpuan ko ang bagay na ito, o, sure. I don't have long to live anyway, I don't care if I live or die, so I'll say I found it. Salamat. Si Lance at ang kanyang asawa ay naghintay ng humigit kumulang 7 o 8 araw sa Yanshan School, at pagkatapos matanggap ang balita, lahat ng malalaking paksayon ay pumunta sa Yanshan School upang hanapin si Rufus. Rufus, may nagpadala ka ng sulat para sabihin may clue ka, nasaan ang clue? Nang dumating ang iba't ibang paksayon, hinabol nila si Rufus. Inilagay ni Rufus ang kahon na iyon. Sinabi ni Rufus, kapag nandito na ang lahat, sabay nating ipadala ito sa Tang Mountain. Pagkalipas ng ilang araw, pinagsama ni Lance at Rufus, pati na rin ang mga powerhouse ng Ancestor Great Perfection na antas ng Ancestor Great Perfection ng mga pangunahing sekta, ang kahon at nagmadaling pumunta sa lokasyon ng Tangshan School. Pagkarating sa Tangshan School, sinabi ni Lance, Senior, hindi kita sasamahan sa bundok para mayakyat mo ang kahon. Wind Lightning, bakit hindi ka pumunta? Ikaw ang pinakamataas na pinuno ng Endless Gate. Sabi ng isang matandang lalaki. Nako, patawarin mo ako mga nakatatanda, bata pa ako kung tutuusin, paano kung ang grupo ng mga tao sa bundok na iyon ay nakakita ng isang bagay na natagpuan at nahulog, kaya't minabuti kong hindi umakyat doon. Ang lahat ay walang sinabi, pagkatapos ng lahat, si Lance ang pinakabata, kung sakaling ang kamatayan ay ang pinaka-hindi makatarungan, habang silang lahat ay matatandang buto, ang kamatayan bilang isang maagang deadline. Dinala ni Rufus ang kahon at pumasok sa pangunahing bulwagan ng Tangshan Sect. Nakita na ito ng Dengfeng Realm Powerhouse at naghihintay sa main hall. Lahat, nahanap mo na ba ang taong gusto ko? Ang lahat ay nanginginig sa takot, walang lakas ng loob na magsalita. Sinabi ni Rufus Wang, hindi ito nahanap ng mga tao, dahil hindi talaga nila mahanap, ngunit nang matagpuan ito, hindi ko alam kung ito ang iyong hinahanap. Isang kahon. Pinaglalaruan mo ba ako? Mumuso ang Dengfeng Realm Powerhouse na iyon. Ang kahon na ito, ay isang napakatumpak at kahangahangang mekanismo ng kahon, sa Jamho natin na ito, wala pang nakarating dito, maaari mo munang tingnan kung ano ang nasa loob ng kahon. Buksan mo ang kahon. Binuksan ni Rufus ang kahon. Sa palasyo, kasama ang Dengfeng Realm Powerhouse na iyon, mahigit 12 tao ang nagtipon upang tumingin. Isang pares ng nabubulok na buto ng bata. Ano ito? Hoy guys, tignan mo yung damit nitong batang ta, may marka ng totem yung shirt na to. Ito, ang kanilang totem. Nakasimangot din ng Dengfeng Realm Powerhouse na iyon, itong totem, alam niya. Boss, tingnan mo, sa ilalim ng dibdib na ito, mayroon ding marker, ito ay isang machine treasure chest na peke ng Crow Wolf Nara ng Crow Wolf Clan, itong wolfed marker ay kumakatawan sa kanyang trabaho. Isang grupo ng mga tao ang nagtipon sa paligid ng dibdib upang pag-usapan. Si Rufus at ang iba pa ay tahimik na nakatayo sa bokana ng pangunahing bulwagan, umaasa silang lahat na ito talaga ang hinahanap nila, at pagkatapos ay babalik sila roon. Boss, itong machine treasure chest, na espesyal na ginagamit para sa pag-iimbak ng mga buhay na bagay sa dagat, ay hindi lulubog sa ilalim ng dagat sa ilalim ng normal na mga pangyayari, at hindi papasok sa tubig dagat sa ilalim ng premise na ang hangin ay garantisadong pumasok sa dibdib. Sa sitwasyong ito, tila dapat nilang ilagay ang labi na iyon, na ilang taong gulang pa lamang, sa kahon na ito at itinapon sa dagat, ngunit hindi nila inaasahan na ito ay magtatagal at ang labi na iyon ay matatapos. Namamatay sa kahon ng kayamanan ng organ. Ang lalaki sa Dengfeng Realm ay kalahating pusong nagsabi, ganun ba talaga? Mula sa mga bakas ng dibdib na ito, tulad nito, sa tingin ko, ito ay dapat na totoo, ang mga katutubo na ito,
ay hindi makakuha ng ganitong uri ng dibdib, at ang mga damit sa loob ng dibdib, ang mga pattern sa mga damit, lahat ay kumakatawan sa kahulugan, kung paano maiintindihan kaya ng mga katutubo na ito. Sandaling nag-isip ang lalaki sa kaharian ng Dengfeng, tumango, at tumawa, mukhang totoo nga, hahaha, akala ko buhay talaga ang natira, pero hindi ko inaasahan na naging bangkay na pala ito, hindi in vain I came here. Someone, pack up this chest and take it with you pagbalik mo, it should prove that the remnant is dead, so that the higher-ups don't have any worries. 1270. Si Rufus at ang iba pa ay lubos na naaliw, ito talaga ang kanilang hinahanap. Sinabi ni Rufus, pwede na ba tayo? Tumingin sa kanila ang lalaki ng peak climbing realm at ngumisi, isang bungkos ng mga kaawa-awang lumang buto, sigurado ako na hindi sila mabubuhay ng matagal, mabuti lang ang mood ko ngayon, kaya umalis ka na. Agad na lumabas si Rufus at ang iba pa sa pangunahing bulwagan, ang lahat ay ganap na gumaan, sa wakas, natapos na ang bagay na ito, kung hindi, ang lahat ng mga sekta sa buong Jiangho ay duguan hanggang sa mamatay. With lightning, tapos na, maaari ka nang bumalik, sigurado akong malapit nang umalis ang mga taong iyon sa bundok. Dumating si Rufus sa ibaba ng bundok at sinabi kay Lance. Mabuti. Nakahinga rin si Lance. Gayunpaman, si Lance ay palaging may pakiramdam ng pag-aatubili sa loob niya. Hintayin mo ako, balang araw, mahahanap kita. Sabi ni Lance sa kanyang puso. Ngayon parang hindi na ako pwedeng manatili sa endless date araw-araw, kailangan ko pang lumabas, ang pananatili sa endless date araw-araw sa closed-door cultivation ay hindi masyadong produktibo, kahit na may mga pagkakataon, kung gayon kailangan kong lumabas para makuha ang mga ito, ang mga pagkakataon ay para sa mga taong hindi natatakot sa pagsusumikap at kamatayan at masaya na tumakbo sa paligid. Nagpasya na si Lance sa kanyang sarili na tumulak muli pagkatapos ng insidenteng ito. Senior Rufus. Windlight Cloud, ano pa bang gusto mo? Senior Rufus, iniisip ko kung interesado kang sumama sa akin sa dagat. Tanong ni Lance. Pumunta sa dagat. Saan? Oo, kung ang mga tao mula sa malayong karagatan ay maaaring pumunta sa atin, kung gayon bakit hindi natin sila mapupuntahan? Sa palagay ko, sa lugar na iyon, maaaring may iba't ibang mga pagkakataon na maaaring magbigay sa iyo ng pagkakataong tumuntong sa peak ascension. Ang pagkakataon ay isang bagay na hinahanap at natuklasan mo ng mag-isa, hindi isang bagay na darating sa iyo. Sabi ni Lance. Ang mga mata ni Rufus ay kuminang at tumango. Oo, marahil ay may mga bagong pagkakataon sa malayong karagatan upang tulungan akong malampasan ang aking mga ninuno, ngunit paano tayo makakalagpas sa walang hangganang karagatang ito, sa buong panahon, maraming tao ang gustong tumawid dito. Karagatan at paglalakbay sa malalayong lugar upang makahanap ng mga pagkakataon. Noong nakaraan, ang mga naunang ninuno ng Divine Dragon Skull ay tumawid din sa karagatan patungo sa kabilang panig ng dagat, ngunit sa ngayon, walang balita tungkol sa kanila noon pa man, at marahil sila ay patay lahat. Ngumiti si Lance, sa nakaraan, isa sa mga ninuno ng Divine Dragon Sect, pagkatapos na maabot ang Grandmaster's Perfection, pumunta sa dagat hindi nagtagal bago ang malaking limitasyon upang makahanap ng bagong pagkakataon, at walang balita mula noon, ito bagay, narinig ni Lance mula sa kanyang amo at asawa ng amo noong bata pa siya. Sinabi ni Lance, Senior Rufus, sa halip na maghintay dito para mamatay, bakit hindi ka pumunta at ilantad ang iyong sarili? Bukod pa, sa nakaraan, kapag ang mga tao ay pumunta sa dagat upang maghanap ng mga pagkakataon, ito ay umaasa sa mga tradisyonal na barko. Napakahirap tumawid ng malalaking karagatan at mga barko. At ngayon kung handa kang makipagsapalaran kasama ako, mayroon akong Blackjaw at Fire Demon Beast na tutulong sa akin, kaya natural na kakaiba ang aking bilis, at tutulong sa kakaiba ang aking bilis, at bukod pa, tutulong sa akin, kaya natural na kakaiba ang aking bilis, at bukod pa, mayroon akong 12 ng mga lumilipad na makina, kaya ang pagtawid sa karagatan ay walang problema. Talaga. Mas totoo kaysa sa mga perlas. Mabuti, Wind Lightning, kung gayon ang matanda ay sasama sa iyo, lagi kong iniisip na ikaw ay isang tao na may magagandang pagkakataon, kung hindi ay mahirap para sa iyo na tumapak sa Master Perfection sa iyong 50. Sabi ni Rufus.
Natawa si Lance sa sarili, ang pagiging perpekto ng isang clanmaster. Ngayon, sa harap ng mga nasa Dengfeng realm, umuto lang, layunin ko, na malampasan ang clanmaster at tumuntong sa Dengfeng. Hehe, malaki ang tono, pero may motivation lang kapag may goal, kaso hindi na ako babalik sa Ink Mountain Sect, sasamahan na kita. Rufus. Sinabi ni Fang, sa katunayan, walang saysay na bumalik siya sa Yanshan Sect maliban sa maghintay ng kamatayan. Good, tapos bumalik ka muna sa Endless Gate kasama ko. Sa sandaling iyon, dalawang matandang lalaki ang lumipad sa hindi kalayuan, ito ay ang ninuno ng Divine Dragon Sect na si Leroy, at ang Old Witch na si Wilma. Tila may narinig si Ancestral Master Leroy at ngumiti, Senior Rufus, Wind Lightning, may pupuntahan ba kayo? Sinabi ni Lance, hindi ko na kailangang magulat sa iyo kung saan ako pupunta, tama. Nako, syempre hindi ko na kailangan, pero narinig ko na lang na sinabi ni Rufus na hindi na siya babalik sa Yanshan Sect at handang sumama sa iyo, ano ang kaakit-akit na hindi na babalik si Rufus sa Yanshan Sect? Na maupo sa bayan, at walang Grandmaster na maupo sa bayan, hindi siya natatakot sa anumang aksidenteng mangyari sa sekta. Ngumuso si Rufus, nakakatawang pagupo, gaano karaming tao, ang nakaupo sa sekta araw-araw, para lang sa sekta, ngunit hindi ko na gustong isakripisyo ang aking oras para sa kapakanan ng sekta, wala akong pakialam kung mayroon man. Ang mangyayari sa Yanshan Sect, mula ngayon, patuloy akong lalaban para sa sarili ko, pataas, kahit na nalampasan ang sekta, parang hindi mapapantayan ang kahihiyan, ngunit kung hindi ako lalaban ng kaunti, how knowing that there is no possibility. Parehong inisip ni na Leroy at Wilma na isang malaking biro para kay Rufus na subukang lampasan ang Clanmaster, ngunit hindi sila makatawa dahil ang mga salita ni Rufus ay hindi hihigit sa mga salita ng kanilang mga puso. Nagtanong si Leroy, saan kayo pupunta? Sinusubukan ba nitong tumawid sa karagatan? Sa malayong bahagi ng karagatan. Gaya ng aking guro noon. Tama, ang kilala ni Lance noong bata pa, ang tumawid sa karagatan, ay ang lolo ni Leroy, isang henerasyong malayo sa Lance. Sinabi ng matandang mangkukulam na si Wilma, sa aming teknolohiya sa paglalakbay, hindi makatawid si Hugh sa malaking karagatan. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito, hindi mo ba alam na may kakayahang tao si Wind Lightning, ha? Wind Lightning, Terra na. Mabuti. Agad na lumipad palayo sina Lance at Rufus. Pinanood sila ni Leroy na lumipad palayo. Nag-alinlangan si Leroy at sinabi kay Wilma, Sister, bumalik ka sa Divine Dragon School, hindi na ako babalik. Senior kuya, gusto mong sumama sa kanila. Tama si Rufus, kahit na ang pangarap na iyon ay hindi maabot, bakit hindi mo subukan, lalabas din ako sa dagat upang makahanap ng pagkakataon. Pero kuya, noon baka nalibing na ang lolo natin sa ilalim ng dagat, bakit gusto mong hayaan na sobrang pahirap ng pagtanda mo, bakit hindi mo ay enjoy ang pagtanda mo, itong buhay, hindi madaling linangin. To this extent anymore, it's time to stop and rest well, matanda na tayo, wala na tayong ilang taon para mabuhay, why bother? Ate, buo na ang isip ko, bumalik ka na siguro, ito na ang huling pagkakataon na magkikita tayo sa buhay na ito. Senior brother. Sigaw ng matandang bruhang si Wilma, walang hanggang palam, napakasakit, ang pag-alis na ito ni Leroy ay maaaring maging walang hanggang palam. Lumipad si Leroy pagkatapos ni Lance Rufus. Pinagmasdan ng matandang mangkukulam na si Wilma ang figure ni Leroy na nawala sa langit at palihim na sinabi, Brother, hiling ko sa iyo ang isang ligtas na paglalakbay. Uupo na sana sina Lance at Rufus sa likod ni Little Fire nang may sumigaw sa likod nila, hintayin mo ako. Hintayin mo ako. Si Leroy? Ano ang sinusunod niya? Naisip na ni Lance na si Leroy ang gustong sumunod din kay Lance. Forget what they doing, keep on.